Parang awa nyo na, Padre. Dinapuan ng malaria ang anak ko. Kung maaari lang po sana ay mahingi ko na ang aking sahod. Kailanganin po naming mabuhay at bumuhay ng pamilya. Awat! Labis na ang pagpapahirap ninyo sa amin. Anong klaseng Panginoon ang meron kayo at walang halaga ang buhay namin sa inyo? Tigil! Sino ka para hamunin ang aking pamamalakad? Parang awa nyo na, may sakit po ang anak ko. Hinto! Ikulong mo ang demonyong yan! Ikaw ang mas demonyo! Magnanakaw! Manggagahasa at pamamati tao! Mga hayop! Kung ayaw niyong matulad sa demonyong ito, matuto kayong sumunod sa mga utos ko, mga Indyo! Anak ko! Sinabi ko naman sa'yo, huwag ka nang lumaban. Sinabi ko naman sa'yo, sumunod na lang tayo. Paano naisip pakalain ang kalupitan ng Praile mo? Bakit wala tayong nagawa? Hindi yun ang tamang lugar. Saan? Kung hindi yun ang tamang lugar, saan? Kailan tayo pwedeng lumaban? Pinapatay na ang kapwa natin kung saan-saan, Andres. Magandang umaga. Ako nga pala si Andres Bonifacio, laking tondo. Kamusta ka, Andres? Mabuting mabuti. Tumatak sa aming isipan ang inyong mga nobela, Dr. Rizal. Ipagpaumanhin niyo po. Sa parehas ninyong nobela, ang himagsikang armado ay hindi nagtatagumpay. Dahil hindi patalib o pistol ang daan patungong kalayaan, Andres. Kailangan natin armasan ang ating mga sarili. Dito, higit lalo dito. Yan ang mga ninakaw sa atin ng mga Kastila. Yan ang kailangan nating ibalik sa ating inang bayan. Masamang balita, Andres. Napag-alaman na ng mga Kastila ang laliga ni Napit si Rizal. Sa pagkakadakip kay Rizal, anong mangyayari sa laliga? Tiyak na dadakin din ng mga Praile ang lahat ng sumusuporta dito. Hindi. Hindi tayo mapukulong. Lalaban tayo kung kinakailangan. Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi maaaring tumigil tayo sa paglaban. Sa tuno ng pananalita natin, tila tayo napupuno na sa mga pangyayari. Kailangan natin pumilos. Kailangan natin pakita na tayo ay lalaban. Ang kailangan natin ay magbuo ng isang bagong kasamahan na magbubuklod sa buong taong bayan at lalaban sa mga Espanyol. Hindi naging matagumpay ang mapayapang pagbabago na isinusulong ni Dr. Jose Rizal. Nais natin na tunay na kalayaan. Wala nang iba pang paraan kundi ang himagsikan. Mapanganib ang ating tatahakin. Pero hindi dapat tayo matakot. Kahit sa kamatayan, isipan natin tayo'y malakas, matibay at makapangyarihan. Tayo ang kataas-taasang, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Dr. Rizal, Ikinalulungkot ko sa ganitong pagkakataon, tayo'y magkakausap. naghahanda ng mga kasama natin. Itatakas ka namin dito. Kung lalabas ako dito, hindi sa paraan ng pagtakas. Hindi ito pagkataon para igalang ang batas. Hindi kinikilala ng mga Espanyol ang karapatan natin. Andres, kung gaganyan mga tuwiran ang bayan, magkakagulo, hindi magtatagal, dadanak ang dugo. Gustuhin man natin o hindi, dadanak ang dugo. Andres, umalis ka na. Mapapahama ka lang dito. Kung mananatili ka dito, papaano nang inimpisahan mong laban? Katawan ko lamang ang kayang ikulong ng mga rehas na ito. Hindi nito kayang pigilan ang kaluluwa ng paglaban. Sige na, Andres. Sige na.
Ano ang kalagayan ng Katalandugan ng unang panahon? Malaya at matahimik ang ating bayan bago ito sinakop ng mga dayuhan. Ano ang kalagayan ngayon? Inabuso ng mga Kastila, lalo ng mga prayle ang kanilang kapangyarihan. Sila ang manlulupig. Ano ang magiging kalagayan sa darating na panahon? Pupuksain ng katapangan ang mga sumasakop sa ating bayan. Nasa harapan mo ngayon ang pinagbibitagang traidor. Ano ang ihatol mo sa kanya? Kamatayan. Emilio Aguinaldo, ngayon kasama ka na sa kilusan. Ano ang nais mong itawag sa iyo? Magdalo Supremo. Magdalo. Binabati kita kasama ang iyong mga tauhan. Maligayang pagdating, mabuhay mga kapatid. Maraming salamat sa iyong pagdalo sa pagpupulong na ito. Ako po yung lingkod, Andres Bonifacio. Masaya ako sa iyong pasya na makiisa sa pakikipaglaban para sa kalayaan. Narito po ang kasamang Emilio Jacinto upang pangunahan ang inyong pagsanib ng Katipunan. Muli, maligayang pagdating! Matagal na ako naghihintay at naghahanap ng grupo tulad ng Katipunan na maaring magsimula ng pagbabago. Maraming taon na din tayo nagtitiis. Kung hindi lang dahil sa sinimula ng Supremo, hindi tayo makakita ng pag-asa. Ang mahalaga, magpatuloy ang paglaganap ng ating kalayaan upang mas dumami pa ang ating miyembro. Kapatid nyo, saan ka pupunta? Honoria! Gusto lamang kitang bigyan ng babala. Anong babala? Di biro ang aking narinig patungkol sa lano ng revolusyon. Kailangan tayong mag-ingat dahil kapag nagkagulo, pati ikaw madadamay. Paano mo nalaman ang tungkol sa revolusyon na sinasabi niyo? Karamihan sa aking mga kasamahan sa Jarihan ay mga rebelde. Diyos mio! Bakit hindi ka magsabi kay Gobernador Silva? Venga, mi belo bara! Umamin ka! Umamin ka na! Wala akong kinalaman sa sinasabi niyo. Ganun ha? Sabihin niyo sa pinuno ng mga konseho, ipinapatawag sila lahat ng Supremo. Ilabas ninyo ang inyong mga sedula. Pagbasdan ninyo ang munting papel na umalipin sa ating lahat. Katipunan, kailangan na nating wakasan ang ilang daang taong pananakop ng Espanya. Kulang man tayo sa sandata, mas malakas man ang baril at kanyon ng mga Kastila. Hindi tayo magpapalupik. Tayo ang magtatagumpay dahil tayo ang mga anak ng bayan. Tayo ang nabaway-ari ng lupang ito sa atin ng bayang ito. Punitin ang mga sedula nyo! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Sugod! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang Supremo! Mabuhay! Huwag niyo kong patay-patalikod!